ginawa nilang pagtitipon at pag-rally at pagbigay ng suporta. Parang Duterte lang yan. Bakit ko ibibig? Bakit ko isusubo? O hindi mo ba alam ang bansang Hawaii? Napakalayo niyan sa Amerika. Correct. Senator Marcoleta. Papaditsyan ay isang alon ng kagitingan. Kahit ulan, kahit bagyo, walang kabawasan. Kaisa ng mga taong lumalaban, lalong-lalo na sa ating pag-aari o ating yaman na isla. Hindi itong ginagawa ni Senator Marcoleta isang malaking pambobola sa harapan at sa mga Pilipino na pinagmumukha niya na gigirahin tayo ng China kung hindi natin ibibigay ang Kalayaan o ang KIG o ang Kalayaan Island Group. Mga kapatid, sa akin lang po, ang opinyon ko, hindi po makikipaggera ang China sa Pilipinas. Hindi rin ho plano ng China na makipaggera dahil wala ho sa intensyon nila na manggera na ibang bansa sapagkat sila ay advanced na nga sa technology na tawagin natin third world country o 50 years from now mas advanced sila. Hindi ho sasayangin ng China na masira ang kanilang bansa dahil lamang sa isang isla. So ang ginagawa ho nila ngayon, kung makikita ho ninyo, it's a mind conditioning para ho sa mga Pilipino at maliwanag ho ito na isang pambobola na naman at pagmamind conditioning nga sa mga kababayan natin Pilipino upang mas mapaniwala kayo na dapat ibigay. Parang Duterte lang yan. Bakit ko ibibig? Bakit ko isusubo? Nasabi nga ni Digong, bakit ko isusubo yung aking 200,000 na sundalo sa 1 milyon? Diba? Parehas lang ang sinabi ni Digong, inulit lang ni Marcoleta. And nandito po kami ngayon, no? At patuloy pa rin po ang ating pakikipaglaban para sa ating isla, no? Kasi hindi po makatarungan yung mga binitawan na salita ni Senador Marcoleta, and I think he knows that. Kaya agad-agad na itong binawi, di ba? Na misquote lang daw siya, na misinterpret ng mga Pilipino. Pero narinig po natin na malinaw na meron po siyang pagmumungkahi na isuko ang Kalayaan Island Group, di ba? Ang tanong ko lang sa kanya, yung Kalayaan lang ba na pangalan ng isla o mismong Kalayaan lang gusto mong isuko? Bakit? Senador Marcoleta, di ba? Alam ko, naiintindihan ko pag sinasabi ng mga ibang Pilipino, buwang hindi natin kaya ang China dahil sila ay malaking bansa, sila ay mas advanced sa atin. Pero ang tanong ko lang sa inyo, bumalik tayo sa panahon ng ating mga bayani, kung saan ang mga Pilipino ay palaban, kung saan ang Pilipino ay may mga bayag. Iniisip ba nila na sa pamamagitan ng kanilang pag-aaklas, ng kanilang pakikipaglaban ay mananalo sila o magagapi? Hindi po. Ginawa lang po nila kung ano ang tama. At yung tama na kanilang ginawa ay yun ay ating inaani ngayon. Kaya tayo ay may kalayaan. Kaya ngayon, sa mga banyaga o kapwa natin Pilipino, kapag kayo ay naging threat sa ating kalayaan, makakatiyak kayo na kayo ay aming lalabanan. Senador Marcoleta, Congressman Paulo Marcoleta, kayo ay mga mambabatas. Kung talagang totoo sa inyong kalooban na meron kayong nakikita na mga butas sa mga batas, bakit di kayo magpanukala ng batas? Diba? Yun lang yun eh. It's as simple as that. Diba mga kababayan? Bakit hindi nyo tapalan yung butas? Kasi sa aming pananaw, kung ito ay inyo lamang tinitingnan, ini-expose nyo lang. Aba, baka gusto nyo talaga na yung bangka natin lumubog. Kasi dapat pag nakita mo ang butas, kung gusto mo isalba ang bangka, dapat tatapalan mo yun eh. Diba? Paring ano, diba? Biyahe ni Koy. Dapat ganun. Hindi yung ano, what's the point of exposing this potential weaknesses, diba? When it comes to the arbitral ruling. Diba? Bakit masyado ka magpapa-specific? Kung ano, pwede nyo naman, you will discuss it, diba? Internally or kahit na through privilege speeches. Tayo ay walang coordinate o hindi to na-define. Ngayon, bilang isang Pilipino at naturingang mambabatas, minumungkahi ko na magpapanukala ng batas upang mabigyan ng coordinate yan. Kakausapin ko ang anak ko. Wala naman pong kahirap-hirap, Senador Marcoleta, kasi mas maraming Pilipinong kongresista ang pabor sa ating naratibo na atin ng West Philippine Sea. Partner, may tanong yung mga kababayan natin. Tanong Sabi ni Senator Marcoleta, hindi daw pasok sa ating EEZ or Exclusive Economic Zone ang KIG. Kaya naman dapat ibigay na lang doon. Hindi ganun yun. Sabihin na natin na hindi pasok doon sa EEZ. Hindi rin naman siya pasok sa EEZ ng China. Sino mga occupants doon? Mga Pilipino, di ba?
Hindi ka pa ba nakapunta sa Hawaii o hindi mo ba alam ang bansang Hawaii? Napakalayo niyan sa Amerika. Correct. Senator Marcoleta, pero bakit teritoryo nila yan? Magkaiba kasi yung occupancy. Iba din yung dagat. Simple lang yan ha. Ako, correct me if I'm wrong. Simple lang yan. Yung nakapaligid na tubig dyan sa ano, walang karapatan ng China, walang karapatan ng Pilipinas kasi it's beyond the 200 nautical miles. Sila beyond din. Oh, di ba open naman ano kayo dyan? Open siyan. Pero yung mismong kinatitirikan na lupain, na kalayaan, atin yun kasi may mga occupants na mga Pilipino, di ba? Okay, no. May sinabi po kasi si Marco Oh. yung tubig daw po ng China ay nasakop yung PIG. Kaya yung PIG po yung gusto niya i-give up sa China. Eh, hindi pwede yun. Kasi may mga Pilipino ang nakatira na doon eh. Tubig ng China. Eh, kahit na tubig ng China yon. Kasi kung tutusin naman lahat ng tubig na yan, di mo alam kung saan lupalop ng galing yan eh. Nag-aalo lang naman yung tubig na yan eh. Wag mo na silipin yung butas para lang masilip mo yung butas natin. Ang gawin mo, tapalan mo yan sa pamamagitan ng batas, Senador Marcoleta. There is no point of being a Pilipino na susuporta ka sa naratibo ng ibang bansa. Gusto mo diretsuhin kita? Kahit mali pa tayo, dapat tayo suportahan mo. Pero sa pagkakataon ito, tama tayo. Kaya mas lalo mo tayong dapat suportahan. Pilipino ka, Senador Marcoleta. Hindi ka papasa mukha inchik. Mas mukha akong inchik sa'yo. Pero sinusuportahan ko Pilipino. Pero anong sagot ni Marcolita doon, yung mga Pilipino doon na binubumbahan ng tubig, anong sagot ni Senator Marcoleta doon? No? Yung mga Pilipino natin nakakaawa naman, yung mga isla doon. Mga kababayan, pakinggan nyo po. Tama ko yung sinabi ni kapatid natin. Ano ho ba nasabi? Hanapin nyo ho sa mga video. Meron ho bang kinundi na ni Senator Marcoleta ang Yun. Pina sa pampobomba Wala. Yun. sa West Philippine Sea sa ating sa ating mga hukom dagat? Meron ho ba sa mga mga senador? Meron ho bang kumundi na? Wala. Wala. Mga senador lamang na binoto ng totoong Pilipino Nakakaawa. Ano? ang nakakaunawa doon sa kalagayan ng ating mga lumalaban sa karapatan natin sa West Philippines. Pero naririnig ko lang kahit PBBM lang yun ah. Ng bayan. Ako, tahas ako po sasabihin sa inyo na hindi po ugali ng isang senador ng bayan yung pinapakita niya sa loob ng Senado. Pero si President Bongbong Marcos lang yata naawa doon sa mga mangingisda natin doon ah. Saan po kayo makakita na putulan ng ako ng daliring sundalo natin? Oo. May narinig pa po ba kayo sa kanila? Narinig niyo po ba na kinundi nila ang China Embassy? Narinig niyo po ba kinundi nila ang Chinese Coast Guard? Wala po kayo narinig. Pagkus puro paputi pa po. Ayun, si kapatid na Models of Manila, may mga nais din sabihin, no? Patungkol sa ating issue ngayon. Kapatid. Kami po sa Progreso para sa Bayan ay nakikisa sa Filipinos Do Not Yield Movement. Dito po sa ginawa nilang pagtitipon at pag-rally at pagbigay ng suporta sa ginagawa po ng Senado na pag-reiterate ng ating claim sa West Philippine Sea at yung kanilang paglaban sa mga bully ng mga banyaga na inaalipusta yung kapwa natin Pilipino. Hindi po kasi pwede kahit sila po ay nandoon sa embassy ng bansa na yon na pwede po nilang basta sira-siraan o pagsabihan yung mga mambabatas natin dito, yung mga official natin dito, lalo na nasa Pilipinas sila. Hindi po tayo pwedeng bastusin sa sarili po natin lupain. At ako po ay nagagalit dun po sa mga tinaguriang senador, si Secretary Llamas. Sa akin ang tawag ko ACDC. Alam niyo ACDC? Abogado ng China, Defenders ng China. Sa Senado marami pong ACDC. Maraming senador ang ACDC. Yun ang nakakalungkot dyan. Sila po ay pinagag ng taong bayan para protektahan ang interes ng Pilipino. Pero mas nangingibabaw pa yung kanilang pagtatanggol, paging apologies, paging abogado para po sa China. Papa Di Channel, isang alon ng kagitihan. Kahit ulan, kahit bagyo, walang kabawasan sa charity.